Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 781 hanggang Kabanata 790. Kabanata 781. Tinitingnan ng napakaakit ng ngiti sa mukha ng babaeng nasa tabi niya, ngumiti si Nolan Mietian. Nararamdaman kong talagang nakakatakot ka, ngunit sa kabutihang palad ikaw at ako ay hindi kalaban, kung hindi, papatayin kita kung hahabulin kita hanggang sa dulo ng mundo. Panipi. Patuloy na tumawa si Zhou Banro at sinabi, hindi rin tunay na sumusuko sa iyo si Beng Longbo. Ito ay nakakapatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Tungkol sa pagpatay sa akin, Nolan, mas mabuting huwag mo nang sabihin ang ganyang bagay sa pangalawang pagkakataon, dahil natatakot akong magsisisi ka. Panipi. Haha, nang ahas na bantayin ako, Hanya, ibig sabihin, nang ahas kang gawin ito sa akin. Nolan Mietian laughed twice. Dahil alam kong hindi mo ako papatayin. Sa pamamagitan ng paraan, kailangan kong humingi sa iyo ng personal na gamit. Sino? Tanong ni Nolan Mietian. Ngumiti si Zhou Prajna at sinabi, ang taong ito, malalaman mo kapag dumating na ang oras. Sa hilagang silangan, ang North Autumn Wind ay bumalik mula sa hilagang kanluran. Qiufeng, kumusta? Pumayag ba si Qiu Tiangang? Nakangiting tanong ng Siberian Tiger nang makita niyang bumalik si Bei Qiufeng mula sa hilagang kanluran. Sinabi ni Bei Qiufeng, hari ng tigre, natupad ni Qiufeng ang kanyang misyon, pumayag na si Qiu Tiangang, ngunit dapat din tayong mag-ambag, at pagkatapos masira ang Yehan, gusto niyang tulungan natin siyang sirain ang Northwest Wolf. Ito ang kanyang kondisyon. Kung hindi nakilala ng Northwest Wolf si Nolan Mietian bilang kanilang Panginoon, maaaring hindi ako sumang-ayon sa kanyang kondisyon, ngunit ngayon ang Northwest Wolf ay isang aso sa tabi ni Nolan Mietian, at ang pagpatay sa kanya ay katumbas ng pagsampal sa Panginoon ni Nolan Mietian. Isang sampal sa mukha, sinabi ng Siberian Tiger, kaya maaari mo muna siyang pangakoan sa bagay na ito. Tungkol sa kontribusyon, ito ay isang hindi maiiwasang bagay. Ang lakas na taglay ni Qiu Tiangang ay hindi sapat upang harapin ang Yehan. Ang kapangyarihan ay mahirap din. Sinabi ni Bei Qiufeng, Nolan Mietian, Beng Longbo, ang sariling lakas ng Northwest Wolf at Qiu Tiangang, kung sasali tayo, tiyak na mamamatay si Yehan sa pagkakataong ito. Qiufeng, mahusay kang gumawa sa bagay na ito. Pinuri ng Siberian Tiger si Bei Qiufeng, at pagkatapos ay tumingin siya sa tahimik na alipin ng multo at sinabi, alipin ng multo, sa sandaling dumating ang ibang mga puwersa upang tulungan ang hilagang kanluran, dapat kang agad na manguna sa mga tao upang tulungan ang hilagang kanluran. Pumunta sa hilagang kanluran upang sumama kay Qiu Tiangang, dapat walang mga pagkakamali sa bagay na ito. Nang marinig ito, kumunat ang noo ng alipin ng multo at sinabi, hari ng tigre, tama ba na gawin ko ito? Alam ng alipin ng multo na kung sumang-ayon siya, tiyak na magkakaroon ng opinyon si Bei Qiufeng, at sa pagkatao ni Bei Qiufeng, posible na magtanim ng sama ng loob sa kanya ng palihim. Sinabi ni Bei Qiufeng sa Siberian Tiger, hari ng tigre, dahil ayaw ni Brother Gaipo, bakit hindi mo ako hayaang pumunta, at tiyak na dadalhin ko ang magandang balita ng tagumpay. Brother Qiufeng, hindi ko sinabi na ayaw ko. Kumunat ang noo ng alipin ng multo at sinabi, okay. Dahil handa si Qiufeng na gawin ito, ang lupaing hilagang kanluran ay ibibigay pa rin kay Qiufeng. Naniniwala akong kaya mong hawakan ito ng maayos. Tiyak na hindi bibigwin ni Autumn Wind ang hari ng tigre. Nang magdesisyon ang Yanjing City at ang hilagang silangan, nagdesisyon din si Beng Longbo. Janli, dahil ang bagay ng pagtulong sa hilagang kanluran ay nasa paningin na, dapat din tayong maghanda. Sa pagkakataong ito, pinakamahusay na ang lahat ng partido ay gumawa ng isang hakbang. Pinakamahusay na panatilihin si Yehan sa hilagang kanluran ng lubusan. Siyempre, kahit na ang pinakamasama ay ang pagpapalaya sa kanya palabas ng hilaga, kaya ipapadala kita upang dalhin ang mga tropa ng Wolf King sa hilagang kanluran, hindi ka ba interesado? Sinabi ni Xiao Janli, ama, handa si Janli na tulungan ang hilagang kanluran ngayon. Hindi ako naniniwala na si Yehan ay may 3 ulo at 6 na braso. Tumango si Beng Longbo at sinabi, okay, bumaba at maghanda. Magsisimula tayo kapag sinira ni Nolan ang langit.
Tandaan, sa sandaling magtagumpay ka, agad kang babalik upang tulungan ang mga tao sa hilagang kanluran. Hindi maiiwasan na magkakaroon ng mga taong may masamang hangarin, kaya, dapat kang mag-ingat. Naalala ni John Lee ito, ngunit hindi ko alam kung may anumang paggalaw sa hilagang silangan. Magkakaroon. Hindi mo ba alam na ang isip ng Siberian Tiger ay talagang tao? Sa ngayon, si Qiu Tiang ang sa hilagang kanluran ay ang kanyang bargaining chip. Kapag dumating ang oras, natural silang kikilos. Mahinang ngumiti si Bei Minglongbo, ang lihim na pagpunta ni Bei Qiufeng sa hilagang kanluran ay hindi nakatago sa mga mata at tainga ni Bei Minglongbo. Tungkol sa mga iniisip ng Siberian Tiger, natural na mahulaan ni Bei Minglongbo ang isang bagay o dalawa. Sa hilagang kanluran, isang malakas na hangin at ulan ang pumuno sa hangin na nagpapadilim sa buong kalangitan. Tumayo si Yehan sa balkonahe sa itaas, tahimik na nakikinig sa boses sa telepono, at nang matapos magsalita ang tao sa telepono, ngumiti siya at sinabi, "Okay, naintindihan ko, ipaalam mo sa akin kung mayroon kang anumang balita, makakaasa ka sa aking panig at tulungan ang hilagang kanluran, ito mismo ang gusto kong makita." Pagkatapos ng mahabang pagpaplano, naghintay lang ako para dumating sila sa aking pintuan, at ngayon ay oras na upang isara ang lambat. Ipinapayo kong huwag kang maging pabaya, madaling harapin ang ibang mga tao, ngunit ang mga tao sa Yanjing City ay hindi kinakailangang ganoon. Seryosong sinabi ng tao sa telepono. Si Zhong Prajna ay talagang isang napakamatalinong babae, ngunit sa tingin ko ay naakit din siya sa pagkakataong ito, kaya maghintay at tingnan. Sana nga. Kabanata 782. Pagkatapos magsalita, sabay na ibinaba ng dalawa ang telepono. Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo upang tingnan ang kulay abong kalangitan, at isang malupit na ngiti ang unti-unting umakyat sa kanyang mukha, halika na, o kung hindi ay sayang ang lahat ng aking pagsisikap. Pagkatapos ng lahat, dumating si Yehan sa bulwagan ng pagpupulong ng Yongyi Hall. Sa sandaling ito, ang mga nangungunang eksperto na kabilang kay Yehan ay naroon lahat. Ito ay magiging isang mapait na labanan upang harapin, kahit na nagawa na nilang maghanda para sa mapait na labanang ito. Umupo si Yehan sa kanyang upuan at sinabi, lahat, ang mga tao mula sa hilagang silangan ng China, hilagang China, at Yanjing ay nagpadala na ng mga eksperto sa hilagang kanluran. Ang dapat nating gawin ngayon ay alamin kung sino ang mga taong ito. Dapat nating subaybayan ang kanilang kinaroroonan sa ruta patungo sa hilagang kanluran. Sinabi ni Zhao Hengtian, dahil nakilala ng Northwest Wolf si Nolan Mietian bilang Panginoon, ang prestihiyo ni Qiu Tiangang sa hilagang kanluran ay tumataas ng tumataas, at ngayon ang mga tao sa apat na lalawigan sa hilagang kanluran ay sumali kay Qiu Tiangang isa-isa. Masasabi na maliban sa Qinghai Province at ang apat na iba pang lalawigan ay nasa ilalim ng kontrol ni Qiu Tiangang, kaya hanggat ang mga tao sa hilagang kanluran ay pumapasok sa hilagang kanluran na may tulong, tiyak na masusubaybayan ni Qiu Tiangang ang kanilang kinaroroonan anumang oras. Napakaganda, sa ganitong paraan, maaari nating hintayin na ang isda ay pumasok sa lambat sa sarili nitong. Mahinang ngumiti si Yehan. Sa ngayon, marami ang nakakaramdam na paparating na ang bagyo. Ang mga tao sa Hilaga at Timog ay mas maingat na nagmamasid sa lugar ng hilagang kanluran. Ang mga puwersa ni Nolan Mietian Aidenghan Northwest at Bei Minglongbo Aidenghan Northwest ay hindi itinago ang kanilang kinaroroonan, nagtungo sa hilagang kanluran mula sa kanilang mga sariling lugar sa isang patas at bukas na paraan. Ang eksena na ito ay nagpaalam sa mga tao na ang lugar na ito sa hilagang kanluran ay magiging unang buong saklaw na banggaan ni Yehan sa lahat ng puwersa matapos siyang pumunta sa hilaga. Patuloy ka bang mag-enjoy sa hilagang kanluran? Paparating na ang bagyo, at inaasahan ito ng mga tao sa Hilaga at Timog. Kahit na ang baliw sa Shanghai City at si Mr. Yan na bumalik sa Yanjing City ay nagbibigay pansin sa bagay na ito, si Yehan ay pumunta sa Hilaga, ito ang unang tunay na pagsubok. Sa ilalim ng mapanuring mata ng lahat ng partido, sa loob lamang ng isang araw, ang mga tao sa langit at ang mga dragon sa 8 tribo sa ilalim ni Nolan Mietian ay lumitaw sa hilagang kanluran. Lumitaw sa hilagang kanluran kasama ang mga tropa ng Wolf King. Tungkol kay Bei Qiufeng sa hilagang silangan, bagaman siya ay napakalihim, alam ni Yehan ang kanyang kinaroroonan ng higit sa lahat, at hindi na kailangang mag-imbestiga ang mga tao mula sa madilim na bulwagan. Ang mga eksperto mula sa lahat ng panig ay pumasok sa lupain ng hilagang kanluran isa-isa. Sa araw na ito, lumitaw na si Xiao Jianli sa lungga ng Northwest Wolf kasama ang mga tropa ng Wolf King. Haha, pamangkin kong Jianli, talagang hiniling ka ni Brother Beiming na tulungan ako. Ako, ang Northwest Wolf, ay lubos na nagpapasalamat.
Nakita niyang papalapit si Xiao Jianli kahit na alam na niya natutulungan ni Beng Inglongbo ang Northwest Wolf sa hilagang kanluran. Mayroon ding isang ekspresyon ng kagalakan sa kanyang mukha, kasama ang dalawang malalaking koponan ng Heavenly Clan at Dragon Clan sa gitna ng 8 clans, kasama ang Wolf King troop na dinala ni Xiao Jianli, magiging mas madali para sa kanya na harapin si Ye Han. Sinabi na lihim na hinamak ni Xiao Jianli ang Northwest Wolf. Ang lalaking ito ay naglakas loob pa ring tawagin ang kanyang sarili na Northwest Wolf. Ngayon, sino man ang nag-iisip na siya ang Northwest Dog King, ngunit kahit na naisip niya iyon, tumawa pa rin si Xiao Jianli, masyadong magalang si Tio Zuojing. Nasa hilaga tayo, kung ang isang panig ay nasa problema, dapat tayong suportahan mula sa lahat ng panig. Haha, tama ang pamangkin ko. Kapag natapos na ang bagay na ito, pupunta ako sa hilagang China upang pasalamatan ng personal si Brother Beng Ing. Mangyaring umupo. Tumawa ang Northwest Wolf at hiniling kay Xiao Jianli na umupo, ngunit tumingin sa walang laman na bulwagan, kumunot ang noo ni Xiao Jianli, at sinabi, Tio Zuojing, narinig kong narito rin ang mga tao sa langit at ang mga dragon, huwag mong sabihin na hindi pa sila nakarating. Nang marinig ito, isang madilim na tingin ang sumilay sa mukha ng Northwest Wolf, at sa sandaling marinig niya ang tungkol sa isang taong may kaugnayan kay Nolan Mietian, hindi niya mapigilan ang galit sa kanyang puso. Pamangkin, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ang mga Diyos at Dragon ay lumitaw na sa hilagang kanluran. Kahit na hindi sila nagpakita sa akin, sinabi na nila na hanggat gagawa ako ng isang bagay kay Ye Han, tiyak na sila ay lalabas. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Xiao Jianli, ngunit hindi nagsalita. Sa ganitong uri ng bagay, hindi dapat magtaksil si Nolan Mietian, ngunit hindi naisip ni Xiao Jianli ang ibang tao, maaaring hindi manatili si Nolan Mietian sa kanyang pangako, ngunit si Zug Prajna ay, ang buong bagay na ito ay pinamumunuan niya, at ang intriga ay ang kanyang forte. Sa parehong oras, lumitaw din si Bei Qiufeng sa Gansu Province, sa kampo ng base ni Qiu Tiangang. Hehe, ikaapat na Panginoon, dumating ang taglagas na hangin ayon sa pangako, hindi ba ito nakadismaya sa iyo? Dinala ni Bei Qiufeng ang daan-daang mga master sa kampo ng base ni Qiu Tiangang. Nang makita ito, nagngisi sa kanyang puso si Qiu Tiangang, ngunit sinabi na may ngiti sa kanyang mukha. Brother Qiufeng ay talagang isang prangka na tao. Gamit ang mga taong ito na dinala mo upang sumama sa amin, mayroon tayong magandang pagkakataon na manalo laban kay Ye Han. Umaasa lang ako na susundin ni Brother Qiufeng ang isa pang kasunduan. Tutulungan kitang harapin si Ye Han. Kailangan mong tulungan akong harapin ang Northwest Wolf, kasama si Nolan Mietian sa likuran niya ngayon, hindi ko siya kayaing harapin mag-isa. Ngumiti si Bei Qiufeng at sinabi, huwag kang mag-alala, ikaapat na Panginoon, ang aming Northeast Tigers ay palaging mga taong tumutupad sa aming mga pangako. Dahil nangako na kami sa iyo, tiyak na gagawin namin ito, lalo na ang pagsira kay Ye Han. Ito ay isang malaking hadlang. Tumawa si Qiu Tiangang at sinabi, iyon ay natural. Ako, si Qiu Tiangang, ay bumalik mula sa mga ilog at lawa. Natural, gusto kong maging Panginoon ng hilagang kanluran. Parehong ang Northwest Wolf at Ye Han ay dapat na alisin. Ngumiti si Bei Qiufeng at sinabi, gusto ko ang katapatan ng ikaapat na Panginoon. Ngayon na narito na tayong lahat, hinihintay natin na ang lalaking iyon mula sa Northwest Wolf ay salakayin si Ye Han. Kapag dumating ang oras, lahat tayo ay makakaalis kay Ye Han ng lubusan sa likod, hilagang kanluran. Kumpara sa hindi taos-pusong pakikipag-usap ni Qiu Tiangang kay Bei Qiufeng, Shaanxi Province, si Ye Han at ang iba pa ay kumunot ang noo, dahil nawala ang mga tao sa madilim na bulwagan sa ibaba na dumating upang tulungan ang hilagang kanluran at kabilang kay Nolan Mietian. Pagkatapos pumasok sa hilagang kanluran, mabilis itong nawala ng walang bakas. Mayroon bang balita mula kay Qiu Tiangang? Tanong ni Ye Han. Ang dalawang masters, Tianzhong at Longchong, ay nawala, na nagulat kay Ye Han. Maaaring ba na natuklasan ni Zug Prajna sa Yanjing City ang kanyang plano? Nang marinig ito, sinabi ni Zhao Hengtian, walang balita, tila sila ay magiging isang variable sa labanang ito. Isang variable. Ngumiti si Ye Han at sinabi, parang medyo masyadong tiwala ako, marahil ay may natuklasan si Zug Prajna, ngunit dahil hahayaan niyang pumunta ang mga Diyos at Dragon sa hilagang kanluran, nangangahulugan ito na hindi pa niya lubos na naiintindihan. Ito ay simpleng siya ay maingat at hindi gusto ang pagkuha ng mga panganib, kung hindi, tiyak na susuko siya sa ideya ng pagtulong sa hilagang kanluran. Sinabi ni Zhao Hengtian, sa kasalukuyan, ang dalawang masters na Tianzhong at Longchong ay nawala mula nang pumasok sila sa hilagang kanluran. Sa kanilang lakas, gusto nilang magtago.
Natatakot ako na ang mga tao sa ilalim ni Antang at Kyo Tiangang ay hindi makakahanap ng kanilang pagkakakilanlan. Lokasyon. Hindi mahalaga. Sinabi ni Yehan, dahil nakita na ni Zhou Banro ang pahiwatig, ang presensya o kawalan ng dalawang taong ito ay walang epekto sa ating plano. Kung lumitaw sila, patayin sila, at kung hindi sila lumitaw, hayaan silang manood ng palabas sa gilid, na wala. Ang Northeast Tiger, ang Condor, at ang Heroes Association ni Nolan Mietian, ang tatlong pangunahing kapangyarihan na ito ay lumitaw na sa Hilagang Kanluran. Mukhang ito ay isang pagtitipon ng mga pangunahing puwersa sa ilalim ng lupa ng China. Panatilihin ang iyong mga mata sa lugar ng Hilagang Kanluran. Ang sitwasyong ito ay tulad ng si Yehan ay kinubkob ng sinaunang mundo ng martial arts at ang ilalim ng lupa sa Shanghai City. Ang pagkakaiba ay ang line-up sa pagkakataong ito ay hindi kasing lakas ng huling pagkakataon. Kabanata 783. Hindi siya ganoon kabobo para tulungan ng mag-isa ang mga pangunahing puwersa sa Hilaga at Hilagang Kanluran. Tumayo siya at hinayaan ang iba na lumaban. Tingnan natin kung anong uri ng sorpresa ang dadalhin ng maliit na lalaking ito sa mundo sa pagkakataong ito. Sa Yanjing City, ang Yan family sa compound, si Mr. Yan ay may hitsura ng pag-asam sa kanyang nakangiting mukha. Sa tuwing may nangyayaring malaki sa paligid ni Yehan, bibigyan niya ito ng espesyal na atensyon. Ang sitwasyon ay tila hindi kanais-nais para kay Yehan, ngunit sa tuwing siya ay magdadala ng mga sorpresa sa mundo sa huli. Matanda, sa katalinuhan ni Young Master Son, natatakot akong matagal na niyang itinapon ang isang malaking lambat, naghihintay na ang mga idiot na iyon ay pumasok sa kanilang sarili. Si Keyang ay nakatayo sa likod ni Old Man Yan na may isang ngisi at ngumiti. Tumingin si Mr. Yan kay Keyang at sinabi, "Matanda, sa tingin mo ikaw lang ang nakakaalam. Siyempre alam kong napakamatalino ng aking apo, ngunit hindi ko maintindihan ang kanyang mga intensyon sa pagkakataong ito. Kalimutan mo na, bantayan mo lang ako." Tinitingnan ng panig ng Hilagang Kanluran, sa sandaling may resulta, malalaman ko kaagad. Habang pinapanood ng lahat ng partido ang Hilagang Kanluran, ang mga dapat ng kumilos ay kumilos na. Sa tulong ng lahat ng partido, ang Northwest Wolf ay sapat na kumpiyansa upang kumilos ng mag-isa, na nagdadala ng Wind Wolf, Fire Wolf at iba pa. Lahat ng puwersa sa kamay ay nagtungo sa Shaanxi Province, syempre, sinamahan ni Xiao Jianli at ng kanyang mga tropa ng Wolf King. Matapos matanggap ang balita, kumilos din sina Kyo Tiangang at Bei Qiufeng sa Gansu Province at nagmadali patungo sa Shaanxi. Sa Xi'an, Shaanxi, Yongyi Hall, tahimik na naghihintay sina Yehan at ang iba pa, ang mga tao sa madilim na bulwagan ay nagpadala rin ng balita paminsan-minsan, iniulat ang lokasyon ng mga taong pupunta sa Shaanxi. Ayon sa kanilang kasalukuyang posisyon, makakarating sila rito sa gabi. Tumingin si Yehan sa kanyang relo at sinabi na may mahinang ngiti, "Lahat, maghanda, sa 1 o 2 oras, dapat tayong pumunta upang salubungin ka rito bisita." Nang marinig ito, sina Zhao Hengtian at ang iba pa ay may nakamamatay na intensyon sa kanilang mga mata. Ang langit ay unti-unting nagdidilim habang lumilipas ang oras. Ito ay nasa unang buwan pa rin ng buwan, at ang panahon sa Hilagang Kanluran ay napakasama. May mangyayari ngayong gabi. Pagkatapos magdilim, ang mga ilaw sa Yongyi Hall ay binuksan ng maliwanag, at ang bawat sulok ay naiilawan ng mga ilaw. Tahimik na nakaupo sina Yehan at ang iba pa sa bulwagan ng pagpupulong ng Yongyi Hall na umiinom ng tsaa. Ang nakaka-pressure na hininga ay kumalat sa hangin. Naramdaman ito, itinaas ni Yehan ang kanyang ulo at tumingin sa labas ng bulwagan ng komperensya, isang malamig na ngiti ang umakyat sa kanyang gwapo na mukha, "Lahat, dumating na ang ating mga bisita, maghanda upang tanggapin sila." Habang natapos na magsalita si Yehan, 4 na figure ang lumitaw sa labas ng bulwagan ng komperensya, at ang nangunguna sa kanila ay ang Northwest Wolf. Nakita niyang tahimik pa ring nakaupo sina Yehan at ang iba pa, ang Northwest Wolf ay may seryosong mukha at ngumiti. Sinabi, "Lahat, kung naghihintay kayo ng isang tao, sa tingin ko hindi na kayo kailangang maghintay, dahil dumating na ang hari ng Hades na nag-ani ng inyong mga buhay, kaya handa na kayong mamatay." Tanga, huwag kang magsisi sa huli. Ngumisi si Lin Chi, kinuha ang heaven-pouring halberd sa tabi niya, at lumabas. Ganoon din si Xia Ben. Sa unahan, ang gumugulong na intensyon sa pakikipaglaban at nakamamatay na intensyon ay umungal ng ligaw mula sa kanilang mga katawan. Lumabas din sina Yehan at ang iba pa sa pagkakataong ito, tumingin sa 4 na Northwest Wolves, at sinabi na may ngiti, "Bakit, kayo ba ang 4 na narito? Dahil narito na kayong lahat, lumabas na tayong lahat, matagal na tayong magkakakilala, walang dapat ikahiya, tama ba?" Ayon sa gusto mo.
Isang malambot na boses ang nagmula sa kalangitan sa gabi, at pagkatapos, dalawang figure ang bumagsak sa harap ni Yehan at ang iba pa, nakatayo kasama ang Northwest Wolves. Ang dalawang ito ay syempre sina Qiu Tiangang at Bei Qiufeng. Nakikita ang paglitaw ni Qiu Tiangang, bahagyang nagbago ang mga mata ng Northwest Wolf, ngunit ngayong gabi ay nakikipag-usap kay Yehan, at hindi niya iniisip na makikialam din si Qiu Tiangang, kaya mas malaki ang kanyang pagkakataong manalo. Hindi ko inaasahan na ikaw, Bei Qiufeng, ay darating. Bakit hindi dumating ang malamig na mukha na alipin ng multo? Tumingin si Xiao Jianli kay Bei Qiufeng na nakatayo sa tabi niya, at kalmadong sinabi. Walang pakialam na sinabi ni Bei Qiufeng, sapat na para sa akin na dumating, hindi ba ikaw, Xiao Jianli, ang nag-iisa sa Shenying? Nakikita ito, mahinang ngumiti si Yehan, parang ang mga taong dumating ngayong gabi ay pawang matagal nang magkakakilala. Ngunit parang may mga taong gustong maging pagong at tumangging magpakita, Northwest Wolf, huwag mong sabihin na ang asong ito ay hindi hahayaan kang lumabas ang Panginoon upang ipakita ang kanyang mukha. Yehan, pupunitin kita ng aking sariling mga kamay sa ibang pagkakataon. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Yehan, ang Northwest Wolf ay may isang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang pinakakinamumuhian niya ngayon ay ang sinasabi ng iba na siya ay isang aso sa ilalim ng kamay ni Nolan Mietian. Siyempre, wala pa ring lumilitaw sina Tianjong o Longchong na nagpapalito rin ng kaunti sa Northwest Wolf. Northwest Wolf, sa tingin ko dapat kang tumigil sa pagmamalaki. Ngayong gabi, maaari mo munang ipasa ang aking pagsubok. Lumabas si Zhao Hengtian at tumitig ng diretso sa Northwest Wolf. Ang labanan sa pagitan ng dalawa ay hindi pa tapos noong nakaraang pagkakataon. Ngayong gabi ay wala ng iba kundi isang huli na kasunod. Ang buhay ng dalawang lalaking ito ay ipinagkatiwala sa amin. Sina Lin Chi at Xia Ben ay tumitig din kay Bei Qiufeng at Xiao Jianli sa pagkakataong ito. Qiu Tiangang, ang iyong kalaban ay ako. Ang kamay ni Leng Wufei ay nasa kanyang espada na, at maaari siyang maglabas ng espada upang salubungin ang kaaway anumang oras. Parang ang natitirang dalawang maliit ay maaari lamang ibigay sa amin ng dalawang matandang lalaki. Ang mga mata ng magkapatid na Chen ay nahulog kay Feng Lang at Hao Lang, at ginamit nila ang kanilang lakas upang harapin sina Feng Lang at Hao Lang. Walang problema sa lahat. Hehe, parang may kalaban na ang lahat. Mahinang ngumiti si Yehan, at agad na sumugod palabas, dahil dito, maglaban tayo sa labas ng patio. Habang sumugod si Yehan Fei, ang mga general ng pilak na dragon na naghihintay sa loob ng Yungyi Hall ay nagmadaling lumabas kasama ang pamumuno ng 4 na dakilang general ng dragon, dahil sa labas, mahigit 400 masters ang lumitaw na sa isang siksik na karamihan. Kabilang dito ang sariling mga tropa ng Northwest Wolf, at ang mga tropa ng Wolf King na dinala ni Xiao Jianli. May kabuuang mahigit 100 katao, kasama ang mahigit 100 katao na dinala ni Bei Qiufeng, at 20 masters na dinala ni Qiu Tiangang. Ang pangkat ng mga taong ito ay nakatayo ng magkasama, at ang aura ay napakasindek. Sa kanila, maliban sa 20 katao na dinala ni Qiu Tiangang, may mahigit 30 masters na nagbukas ng pangalawang linya ng Rendo. Ang lakas ay talagang napakasigla, kaya nga naglakas loob silang salakayin si Yehan. Kung idaragdag mo ang mga Diyos at Dragon na nakatago sa isang lugar, tataas ang kapangyarihang ito. Sa maliwanag na panig, ang kapangyarihan ni Yehan na nakalantad sa hilagang kanluran ay 30 lamang na masters na nakadaan sa Rendo. Paano mapipigilan ng ganoong kapangyarihan ang alyansang ito ng 3 partido? Isa-isa ang mga silwete ay lumabas sa kalangitan sa gabi, sina Zhao Hengtian at ang iba pa, at ang mga tao mula sa panig ng Northwest Wolf ay lumitaw na sa labas, ang mga kalaban ay naayos na, at ang kanilang mga mata ay nakatitig sa isa't isa tulad ng mga matutulis na espada. Kabanata 784. Patayin mo siya, ngayong gabi ay nakalaan na maging isang gabi na puno ng dugo. Isang walang malasakit na boses ang lumabas sa bibig ni Yehan, at sa susunod na sandali, ang mga eksperto na pumili na ng kanilang mga kalaban ay nagmadaling nagtungo sa isa't isa. Ngayong gabi, mapapabagsak si Yehan, o mamamatay sila. Hindi nila kailanman naisip na mabibigo sila. Nahaharap si Zhao Hengtian sa Northwest Wolf. Sina Xia Ben at Lin Chi ay nahaharap kay Bei Qiufeng at Xiao Jianli. Lumaban si Leng Wufei laban kay Qiu Tiangang. Nahaharap ang magkapatid na Chen kay Windwolf at Firewolf. At ang 4 na dakilang general ng dragon sa tabi ni Yehan ay nagdala ng 30 general ng pilak na dragon upang patayin ang mahigit 400 masters. Hindi sila natatakot dito dahil si Yehan ay nasa likuran pa rin nila, hindi na sila kailangang matakot sa lahat. Patayin si Yehan.
Hihiyo ng sabay-sabay ang mahigit 400 masters, ang momentum ay nakakatakot, ang gumugulong na tunog ay parang libu-libong kabayo at kabayo na darating upang pumatay, at sa susunod na sandali, isang nakakatakot na labanan ng mahigit 30 katao laban sa mahigit 400 katao ang naitanghal. Hindi pa kumikilos si Yehan, naghihintay na lumitaw ang taong nagtatago sa dilim. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ang mga sigaw ng mundong ito ay nagpaalog sa langit at lupa. Ang labanan ay nagsimula lamang ng wala pang 1 minuto, at ang labanan sa pagitan ng mga masters ay naging mabangis na. Sina Windwolf at Firewolf ay hindi kalaban ng magkapatid na Chen. Gayunpaman, kung lalaban sila ng 10 galaw lamang, nasugatan na sila. Bukod dito, nagulat din sina Bai Qufeng at Xiao Jianli nang matuklasan na sina Xia Ben at Lin Chi ay napakasigla, isang antas na mas malakas kaysa sa kanila, at naabot na ang nakakatakot na yugto ng huli na yugto ng gobernador sa gitna, kaya ang dalawa ay natakot sa parehong oras. Sa ilalim ng pag-atake ni Xia Ben at Lin Chi, sila ay malungkot ding pinilit. Ang Skybreaker at Overlord Spear ay nag-iwan ng mga duguan na sugat sa kanilang dalawa. Bastard, paano naging ganito kalakas ang 2 taong ito? Nagulat si Bai Qufeng, nagpapalit ng iba't ibang mga kasanayan sa katawan upang harapin ang walang kapantay na pag-atake ni Xia Ben. Ginawa rin ni Xiao Jianli ang parehong bagay, sina Xia Ben at Lin Chi, sina Bai Qufeng at Xiao Jianli, na direktang napigilan, ay walang lakas na lumaban. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay ang dalawa sa kamay ni Xia Ben at Lin Chi ngayong gabi. Isang grupo ng mga tanga, sa tingin ko ay masyadong matagal na akong mamamatay. Gagawa ako ng mabuting gawa ngayon at iPad adala kita sa impyerno. Tumawa ng malakas si Lin Chi, ang nakapaligid na espasyo ay nanginginig, winagay-way ni Xiao Jianli ang kanyang espada upang lumaban, ngunit naitulak pabalik ng nakakatakot na puwersa ng Heavenbreaker Halberd, ang kanyang katawan ay puno ng chi at dugo, at ang kanyang mukha ay namumula. Binawi ni Yehan ang kanyang tingin. Ang labanan ngayong gabi ay ganap na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Gayunpaman, ang mga tao sa dilim ay patuloy na tumangging magpakita, na nagpalungkot ng kaunti kay Yehan. Sina Tianzhong at Longchong ay magkasama, at ang kanyang plano sa pagkakataong ito ay hindi perpekto. But wow, oras na para kumilos. Sa ngayon, nag-aalala si Yehan na wala siyang kalaban. Bumaba tayo at patayin natin siya ng sama-sama. Sa madilim na lugar na hindi kalayuan sa labanan, may 2 taong nanunood ng labanan na sumiklab sa harap nila, nag-uusap. Ang taong tinutukoy ay si Longchong, isang matipunong Mongolian master. Maghintay ka ng kaunti, sinabi ng dalaga, hayaan mo kaming maghintay ng hindi bababa sa 10 minuto, kung walang pagbabago sa bagay, gagawin natin ito, kung may pagbabago, dapat tayong umatras mula sa hilagang kanluran. Matigas na sinabi ni Batwo na may mapait na mukha. Ang mga ministry ay kabilang sa mga tao sa langit. Damn it! Bakit hindi pa lumilitaw sina Tianzhong at Longchong, Northwest Wolf? Sa ilalim ng pagpipigil ni Lin Chi, si Xiao Jianli ay maaari lamang lumaban ng bulag. Sa tuwing nagbabanggaan siya kay Lin Chi, nararamdaman niya na ang kanyang mga laman loob ay nasa kaguluhan hindi mapakali. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay siya sa kamay ni Lin Chi. Sinabi na ang Northwest Wolf na nakikipaglaban kay Zhao Hengtian sa sandaling ito ay may pangit na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang mga langit at dragon sa ilalim ni Nolan Mietian ay hindi pa lumilitaw. Maaaring ba na niloloko sila? Northwest Wolf, nang ahas kang madistract sa labanan ng buhay at kamatayan, at bigyan ako ng suntok. Tinitingnan ng Northwest Wolf na nagbabago ang ekspresyon, sinuntok siya ni Zhao Hengtian mula sa kawalan, at ang nakakatakot na kapangyarihan na dala ng kamao ay direktang itinulak ang Northwest Wolf palayo. Sumabog pabalik na binomba sa kawalan. Sa lupa, walang pakialam na tumingin si Yehan, pinapanood ang 4 na dakilang general ng langit at dragon na nangunguna sa 30 general ng pilak na dragon upang makipaglaban sa mahigit 400 masters. Halos lahat sila ay nasugatan, ngunit hindi pa rin kumikilos si Yehan, hindi rin niya hinayaan na ang 20 pilak na dragon na itinago niya sa dilim ay malantad. Naghihintay pa rin siya. Nakita na ni Zogproj na ang mga pahiwatig, ngunit hahayaan niyang pumunta ang mga Diyos at Dragon sa hilagang kanluran, na nangangahulugang hindi pa niya ito nahulaan ng lubusan. Sa ngayon, sina Yehan at Zogbanroo ay mas matyaga kaysa sa iba. Sa huli, depende ito sa kung sino ang hindi makatiis muna. But wow, hindi na tayo makakapaghintay pa. Tinitingnan ang labanan sa harap, baliw na sinabi ni Longzong. 1 minuto pa. Mapait na tumingin si Batwo sa kanyang relo, at patuloy na nagpumilit. Kung hiniling sa kanya ni Zogbanroo na obserbahan ng lihim sa loob ng 10 minuto bago kumilos, gagawin niya ito sa loob ng 1 segundo.
Isang minuto ay parang mahaba sa sandaling ito, at ang oras ay lumilipis na parang isang patak ng tubig. Gayunpaman, nakikita ang 4 na Heavenly Dragon Generals at ang 30 Silver Dragon Generals na lahat ay nasugatan, nang halos hindi na makapagtimpi si Yehan, kinailangan ni Batuo na maghintay ng 10 minuto para magawa ni Batuo ang isang masakit na hakbang. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, 2 figure ang sumugod patungo sa posisyon ni Yehan. Sila ay parang 2 nakakatakot na pagbagso ng hangin, at isang grupo ng mga masters ang sumunod sa kanila. Nakikita ito, ngumiti si Yehan. Ang taong nagtatago sa dilim ay sa wakas ay hindi na makatiis sa kanyang pagbaril. Ang pilak na dragon ay susunod sa utos, patayin. Kasunod ng tunog ni Yehan, ang 20 general ng pilak na dragon sa gitna ng mahigit 400 masters ay nagpakita ng kanilang mga pangil, at nagsimulang pumatay ng ligaw sa mga tao sa paligid nila. Halos 40 tao ang napatay sa kanilang mga kamay. Kabanata 785. Ang biglaang pangyayaring ito ay nagbulag sa mga tao mula sa 3 partido, nakatitig ng walang imik sa alyado na biglang sumalungat sa kanya. Bastard, Qiu Tiangang, ibabalik ko sa iyong ninuno ang lahat ng ito. Isang galit na boses ang umungal mula sa bibig ni Bei Qiufeng sa sandaling ito. Kung hindi niya pa rin naiintindihan sa sandaling ito, hindi siya karapat-dapat na maging isa sa mga general sa ilalim ng kamay ng Siberian Tiger. Tinitingnan ng alyado na biglang sumalungat sa kanya, isang galit na dagandong ang nagmula sa bibig ni Bei Qiufeng na tumunog sa kalangitan sa gabi. Sa sandaling ito, nalaman ni Bei Qiufeng na niloko siya, lubos na niloko ni Qiu Tiangang, anong mga alyado, anong mga kondisyon, ito ay paraan ni Qiu Tiangang upang maakit siya sa pagiging lokohin. Gayunpaman, ang bitag na ito ay naging kanyang sariling pagpipilian upang tumalon. Sa sandaling ito, hindi lamang si Bei Qiufeng ang nagalit, kundi pati na rin ang Northwest Wolf, Xiao Jianli at ang iba pa. Ngayon, naging malinaw na ang sitwasyon. Sina Qiu Tiangang at Yehan ay halos nasa iisang grupo. Ipaliwanag din ito kung bakit lumitaw si Qiu Tiangang ganoon kaswerte, bakit mayroon siyang ganoong malakas na puwersa sa paligid niya. Dahil ang lahat ng nangyari ilang sandali pa lang ay isang dula na idinirect ng 2 para sa mga tagalabas, isang dula na peke at totoo. Gayunpaman, ang dulang ito ay napakarealistiko na ang mga taong nakakakita sa ibabaw ay nalilito, iniisip na si Qiu Tiangang ay maghahati ng mundo kasama sina Yehan at ang Northwest Wolf sa hilagang kanluran, at kahit na si Zhao Heng sa ilalim ni Yehan si Tian ay pumunta upang bumisita, ngunit tinanggihan ni Qiu Tiangang. Ang lahat ng ito ay isang ilusyon, upang malito ang mundo at magpaisip sa mga tao na si Qiu Tiangang sa hilagang kanluran ay ang madilim na hakbang ni Yehan. Anong tuso na tao? Tumingin si Xiao Jianli kay Qiu Tiangang na may masamang mga mata. Ang dula sa pagitan ng dalawa ay nalinlang ang mga tao sa mundo at lahat ng puwersa sa hilaga, na nagpapasok sa kanila ng kusang loob sa eksena na ito. Sa malaking lambat na itinapon na. Masama, walang hiya, isang serye ng mga mata na puno ng nakamamatay na intensyon ang nahulog kay Qiu Tiangang. Sa oras na ito, sina Qiu Tiangang at Leng Wufei ay tumigil na sa kanilang mga kamay, tinitingnan ang mga mata sa paligid niya na parang lulunok sa kanya ng buhay, mahinang ngumiti si Qiu Tiangang at sinabi, "Salamat sa inyong mga papuri, ngunit ako ay isang tuso, masama, at walang hiyang tao. Isang karangalan para sa akin, Qiu Tiangang, na magkaroon ng napakaraming bayani na nahulog sa aking bitag. Qiu Tiangang, talagang kinamumuhian kung hindi kita pinatay noong panahong iyon." Ang Northwest Wolf na nakikipaglaban kay Zhao Heng Tian ay halos sumabog sa galit sa sandaling ito. May pagbabago sa pagbabago ni Qiu Tiangang na orihinal na isang labanan na walang aksidente. Ang kanyang pagtataksil, ang eksena na medyo kapantay kay Yehan ay tiyak na mahuhulog sa panig ni Yehan. Northwest Wolf? Hindi. Dapat kitang tawaging Dog King ng Northwest ngayon. Pinayagan ako ng Diyos na mabuhay, upang makita kong mawala ang iyong reputasyon ng paunti-unti at lumakad patungo sa bangin ng kamatayan ng paunti-unti. Nang uuyam na sinabi ni Qiu Tiangang, hindi pinansin ang Northwest Wolf, sinabi niya kay Leng Wufei, "Mr. Leng, oras na para tayo magtanghal." Tama iyon. Pagkatapos magsalita, sabay na sumugod ang 2 patungo sa mga masters na dinala ng langit at Longchong. "Ang iyong kapatid, niloko na tayong lahat." Galit na galit si Batuo ko. Matapos silang lumitaw, inihayag ni Yehan ang lahat ng kanilang nahulaan. Kung mas maaga pa niyang inihayag ito, hindi na sana sila lumitaw. Ngunit ngayon na lumitaw na ito, walang paraan palabas, dahil si Yehan ay nagwalas na patungo sa posisyon ng 2 sa kawalan. Ano naman kung niloko tayo, hanggat pinapatay natin siya, hindi tayo matatalo sa paligsahang ito.
Malamig na umungol si Longzong at siya ang unang sumalubong kay Yehan na papalapit. Si Tuoku, ang mga tao sa langit, ay maaari lamang patayin si Yehan. Talagang pinipigilan ninyong dalawa ang inyong hininga. Mahabang panahon akong naghihintay ng matyaga upang maakit kayong magpakita. Pagkatapos sabihin ito, ang Longquan sword na hawak na ni Yehan sa kanyang kamay ay umikot pasulong, isang malakas na enerhiya ng espada ang lumitaw sa kalangitan sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Ang espadang ito ay tila nag-iilaw sa buong kalangitan sa gabi, at ang mga mata ng mga tao sa langit at dragon na tinamaan ng liwanag ng espada ay hindi na mabubuksan. Boom! Isang nakakatakot na espada ang sumabog at ang mga pag-atake ni Tianzong at Longchong ay nagbanggaan dito, at isang kakila-kilabot na kaguluhan ang nagwala sa kalangitan sa gabi sa lahat ng direksyon. Sa sandaling ito, ang mga katawan ng mga Diyos at Dragon ay umatras ng ligaw sa kalangitan sa gabi. Ang kanilang mga mukha ay namumula, at ang mga kamay na nakahawak sa mga sandata ay bahagyang nanginginig. Nang unang makipagbanggaan sila kay Yehan. Hindi kayang lumaban, ang lakas ni Yehan ay napakalakas, na lubos na nagulat sa kanila. Ano ang pakiramdam mo? Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ngumiti si Yehan, hawak ang kanyang espada at naglalakad patungo kina Tianzong at Longchong. Dahil lumitaw na ang lahat ng dapat lumitaw, walang makakabuhay dito ngayong gabi. Sa dula, ang layunin ni Yehan ay upang maakit ang mga pangunahing puwersa sa hilaga upang kumilos ng mag-isa, kaya nga nagkaroon siya ng pagkakataong patayin ang Northwest Wolf ngunit hindi niya ito pinatay sa una. Bastard, Batwo? Ang lalaking ito ay masyadong malakas, natatakot akong hindi siya magiging mas mahina kaysa sa Pangulo. Pangit na sinabi ni Longzong habang hawak ang isang sibat. Ikaw ang nagsabi. Ang mapait na mukha ni Tianzong Batwo ay nag-alab sa galit. Gaano katagal na ang nakalipas? Siya, ang unang labanan sa hilaga, ay muling haharapin si Yehan, at hindi siya makakalaban kahit isang galaw mula sa kalaban. Well, nang makilala ko si Yehan sa Washong, si Yehan ay mahina pa rin. Tumigil sa pagtatalo. Kung mayroon kang sasabihin, iligtas mo ito sa impyerno at sumama sa hari ng Hades. Kumislap ang Longquan sword sa kamay ni Yehan, at biglang ang espada ay kasing bilis ng kidlat at kasing lakas ng kulog, na pinipigilan ng mga tao sa langit at dragon. Ang dalawa ay maaari lamang umatras habang lumalaban sa pag-atake ni Yehan, mukhang napakahiya sila sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Sa oras na ito, sina Windwolf at Firewolf, ang dalawang natitirang pangunahing hari ng lobo sa ilalim ng kamay ng Northwest Wolves, ay namatay din, at namatay sila sa kamay ng magkapatid na Chen. Isang matinis na sigaw ang tumago sa kalangitan sa gabi sa sandaling ito. Pagkatapos ni Feng Lang at Firewolf, namatay si Bai Qiufeng sa labanan. Siya ay direktang ipinako sa kawalan ng Overlord Spear sa kamay ni Shaben, at ang buong katawan ng baril ay tumagos sa sandaling ito, nawala ng isa pang general ang Siberian Tiger, nag-iisa na lang ang malamig na mukha na alipin ng multo sa tabi niya. Natapos na ito bago ako. Mukhang hindi na ako maglalaro sa iyo. Pumunta ka sa impyerno. Nakita niyang pinatay ni Shaben si Bai Qiufeng, ang mga mata ni Lin Chi ay nagliwanag ng malakas. May mga anino sa buong kalangitan, na lahat ay nakabalot kay Xiao Jianli. Chi. Kabanata 786. Sa ilalim ng mabangis na pag-atake ni Lin Chi, ang katawan ni Xiao Jianli ay puno ng mga sugat. Gusto niyang makatakas, ngunit sa pagharap kay Lin Chi, mayroon siyang ideya ngunit wala siyang kakayahan. Di nagtagal, pagkatapos ni Bai Qiufeng, namatay din si Xiao Jianli sa ilalim ng heaven-breaking halberd ni Lin Chi. Tinamaan siya sa lalamunan ng galaw ni Lin Chi, at nahulog sa lupa at namatay. Ang eksena na ito ay nagalit sa Northwest Wolf, ngunit sa parehong oras, ang kanyang mukha ay puno ng takot at hindi mapakali. Ang mga taong sumunod sa kanya upang patayin si Yehan ngayong gabi, maliban sa mga nasa ibaba, ay halos patay na. Ang susunod, ikaw na ba ang susunod? Ang eksena ni Yehan ay naglibing sa mga buhay ng ilang kilalang general sa hilaga, sina Xiao Jianli, Bai Qiufeng, Feng Lang, Firewolf. Wala sa mga ito ay sikat na mandirigma sa hilaga, ngunit ngayong gabi, sila ay iniwan ang kanilang mga buhay dito. Marahil, susunod, ang mga langit at dragon sa ilalim ni Nolan Nietian ay mahuhulog din ngayong gabi. Sa iisang eksena, ang apat na mandirigmang antas na naging sikat sa hilaga ay iniwan ang kanilang mga buhay dito. Mula dito, makikita natin ang kalupitan ng ilalim ng lupa. Marahil, sa hinaharap, magkakaroon ng mga masters na mahuhulog dito. Apat na mandirigmang antas na mga masters ang nahulog at ang kanilang mga orihinal na kalaban ay nagmadali sa daan-daang mga tao sa sandaling ito.
Sa ngayon, ang kapangyarihan ni Yehan ay ganap na nakalantad, 50 pilak na dragon antas ng mga masters, kasama ang hanggal na tao na nag-iwan na ng kanyang mga kamay sina Ben, Lin Chi, ang magkapatid na Chen, at sina Leng Wufei at Qiu Tiangang sa simula. Ang puwersang ito ay nagwalas ng ligaw. Kahit na ang mga pangunahing puwersang ito ay may isang malaking bilang ng mga tao at hindi kulang sa mga masters, hindi nila mapigilan ang pangkat ng mga taong maituturing na mga makina ng pagpatay. Sa ngayon, sina Zhao Hengtian at ang Northwest Wolf lang ang natitira upang lumaban ng mag-isa. Gayunpaman, ang katapusan ng Northwest Wolf ay nakalaan na ngayong gabi, at siya ay namamatay lamang. Ito ay isang bagay lamang ng oras bago siya gustong pabagsakin ni Zhao Hengtian. Sa wakas, pagkatapos ng higit sa 100 galaw, ang Northwest Wolf ay sa wakas ay natalo sa mga kamay ni Zhao Hengtian. Ang mga tumutulong sa kanya ay namatay isa-isa, na nagpagulo sa isip ng Northwest Wolf. Imposible na magkaroon ng kaunting pag-iingat. Sa kasamaang palad, ang Northwest Wolf ay hindi sapat na malakas at malubhang na sugatan ni Zhao Hengtian. Northwest Wolf, hindi ko alam ang tungkol sa sitwasyon ngayon, naisip mo na ba ito? Tumayo si Zhao Hengtian na nakalagay ang kanyang mga kamay sa likod niya, tinitingnan ng walang imik ang Northwest Wolf. Zhao Hengtian, hindi ako nagkamali na matalo sa iyo, ngunit natalo lang ako sa iyo, hindi sa maliit na bastardo na si Yehan. Itinaas ng Northwest Wolf ang kanyang ulo, at isang humangal na tunog ang nagmula sa kanyang lalamunan. Nang marinig ito, nang uuyam nang umiti si Zhao Hengtian at walang sinabi. Mabuti na matalo sa kanya, ngunit natalo siya kay Yehan sa huli. Hindi lamang sa mga tuntunin ng karunungan, kundi pati na rin sa mga tuntunin ng lakas, ang Northwest Wolf ay mas mababa rin kay Yehan, ngunit si Yehan ito ay simpleng hindi pa niya pinakawalan ang kanyang orihinal na lakas sa pakikipaglaban. Sa sandaling sumabog ang lakas ni Yehan, hindi sigurado si Zhao Hengtian na manalo. Ang 8 tribo ni Nolan Mietian ay wala ng iba kundi iyon. Nakasaya na tayo. Oras na para bumaba ka sa Huangquan upang magulat. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, tinitingnan ang mga tao sa langit at ang mga dragon na patuloy na umatras ng ligaw, ang nanguuyam na mukha ni Yehan ay sumabog sa walang katapusang nakamamatay na intensyon ng walang kabuluhan, at lumabas siya, ngunit ang tila mabagal na bilis ay lumitaw kaagad. Sa harap ng mga umatras na mga celestial at dragon, ang Longquan Sword ay itinapon, at ang nakakatakot na tunog ng awit ng espada ay tumunog sa paligid nila, at ang mga celestial at dragon ay ganap na nabalot ng liwanag ng espadang ito. Hindi maganda. Parehong naramdaman ni Tianzong at Longchong ang kakilabutan ng espada ni Yehan, at nanginginig ang kanilang mga ekspresyon. Ngayon ang pag-urong ay kamatayan, at ang paghaharap ay kamatayan. Sa makatuwid, pinili ng dalawa na maghaharap. Pagkatapos umungal ng sabay-sabay, ang mga espada sa kanilang mga kamay ang sandata ay nagwasak ng ligaw sa liwanag ng espada na sumabog sa harap nito. Gayunpaman, habang ginagawa ni Tianzong at Longchong ang kanilang huling suntok, isang puting figure ang bumaba mula sa kalangitan sa gabi sa isang punto, at ang kanyang hitsura ay tila banayad ngunit makapangyarihang puwersa. Harangan muna ang espada ni Yehan, may nakakatakot na panginginig sa kalangitan sa gabi, at isang malakas na puwersa ang tumagas, na nagulat pareho sa mga tao sa langit at ang mga dragon pabalik. Umatras din si Yehan ng ilang hakbang. Itinaas niya ang kanyang ulo, tumingin ng diretso sa harap, at tumingin sa puting figure na lumitaw ng walang kabuluhan. Lumiit ang kanyang mga mata. Chu Xuanji, hindi ko inaasahan na ikaw din ang dumating sa hilagang kanluran. Kinunot ni Yehan ang kanyang mga mata at tumingin kay Chu Xuanji na lumitaw sa sandaling ito, at bahagyang nakikita na mayroon ng bakas ng malamig na liwanag na namumulaklak sa kanyang makitid na mga mata. Personal na nakibahagi si Chu Xuanji sa labanan sa Shanghai City. Kalmado na tumingin si Chu Xuanji kay Yehan, at sinabi, Yehan, matagal na kitang hindi nakikita, lumakas ka ng malaki, natatakot akong hindi ka na malayo sa amin, mga matatanda, dapat kong aminin na ikaw ay isang henyo sa paglilinang, at lumakas ka sa China, at ikaw lang ang makakatayo ng pantay-pantay sa aking nakababatang kapatid. Nang marinig ito, ngumiti si Yehanhan at sinabi, Chu Xuanji, dumating ka sa Northwest upang magkwentuhan ng kalokohan sa akin, tama ba? Siyempre hindi, ito ay ipinagkatiwala ng iba, ito ay isang bagay ng katapatan. Tumingin si Chu Xuanji kay Yehan at sinabi, Yehan, bigyan mo ako ng kaunting mukha at hayaan mo akong dalhin sila. Hindi ako makikialam sa nangyayari dito ngayong gabi. Ano naman kung ikaw, Chu Xuanji, ay makikialam? Natatakot ba tayo sa iyo? Sa oras na ito, kasama ang paglitaw ni Chu Xuanji, sina Zhao Hengtian at ang iba pa ay naglakad na,
at lahat sila ay nakatayo sa likod ni Yehan, ang kanilang mga mata ay nakatitig ng malamig kay Chu Xuanji, bagaman ang taong ito ay isang makapangyarihang master, natatakot lang sila kay Chu Xuanji dahil dito. Kung talagang gusto nilang makipagkompetensya, hindi sigurado kung sino ang mananalo. Nakikita ito, walang imik na sinabi ni Chu Xuanji, Yehan, hindi ako pumunta rito ngayong gabi upang magpasimula ng gulo, gusto ko lang itong lutisin ng mapayapa. Gusto ko lang malaman kung gusto kong dalhin sila, kung sang-ayon ka o hindi. Chu Xuanji, maaga o huli, aayusin ko ang mga account sa iyo. Kumislap ang malamig na liwanag sa mga mata ni Yehan, at pagkatapos ay ngumiti siya, okay, hahayaan kong mabuhay sila ng ilang sandali. Kung gusto mo silang dalhin, huwag kang mag-atubiling, harang. Kung gusto mong ayusin ang score, ako, Chu Xuanji, ay maghihintay sa iyo anumang oras. Sinabi ni Chu Xuanji, binibigyan mo ako ng mukha ngayong gabi, at ako, Chu Xuanji, nagpasalamat sa iyo rito, ngunit kumusta naman siya. Pagkatapos ng lahat, nahulog ang mga mata ni Chu Xuanji sa Northwest Wolf. Nang marinig ito, biglang naging malamig ang mga mata ni Yehan, at sinabi niya, Chu Xuanji, binigyan na kita ng mukha, huwag mo nang pilitin ang iyong sarili at hayaan mo akong sampelan ka sa mukha, kung talagang hindi mo alam kung paano mag-advance o umatras, dapat mong malaman, ako, Yehan, hindi ako nasa awa ng iba, sigurado ka bang kaya mo ito? Nang marinig ang mga salita ni Yehan, hindi gaanong nagbago ang mukha ni Chu Xuanji. Ang lakas ni Yehan ay napakasigla na mahirap para kay Chu Xuanji na maramdaman kung gaano ka-perverted si Yehan sa ilalim ng pagsiklab. Bukod kay Yehan, may isa pang Zhao Hengtian at kahit na si Chu Xuanji ay kailangang mag-isip ng mabuti tungkol sa kombinasyong ito ng isang grupo ng mga middle-rankang masters. Kabanata 787. Nagkatinginan ng dalawa, at nagtagpo sila sa kalangitan sa gabi. Ang isa ay kalmado at ang isa ay malamig. Ang tunog ng malalaking labanan ay patuloy na sumasabog, ngunit ang paligid na pag-aari ni Yehan at iba pa ay nakakatakot na tahimik. Sina Zhao Hengtian at ang iba pa ay naglalabas na ng gumugulong na mga alon. Kahit na malakas si Chu Xuanji, hindi sila umatras dahil dito. Umuwi na tayo sa Yanjing. Pagkatapos magtitigang ng 10 segundo, lumingon si Chu Xuanji at umalis sa kalangitan sa gabi. Agad na sumunod sina Tianzhong at Longchong. Tungkol sa Northwest Wolf, ayaw nang pansinin ni Chu Xuanji, dahil sa sandaling siya at si Yehan nang magbanggaan sila, wala siyang kumpletong kumpiyansa sa kanyang puso. Ito ay ang hangganan na ni Yehan na dalhin sina Tianzhong at Longchong. Hindi magiging matalino na patuloy na hamanin ang hangganan ni Yehan. Nakikita ang pag-alis ni Chu Xuanji, ang malamig na liwanag sa mga mata ni Yehan ay unti-unting humupa. Ang biglaang paglitaw ni Chu Xuanji ay nagulat sa kanya. Sa patas na pagsasabi, ayaw pa rin niyang makipaglaban kay Chu Xuanji, kahit na ang kanyang panig ay may pagkakataong manalo hindi mo ito mahawakan, hindi pa ito ang oras. Kahit na sina Tianzhong at Longchong ay makapangyarihan, sila ay para lamang sa ibang mga tao. Sa kaso ni Yehan, sina Tianzhong at Longchong ay malayo sa likod ni Xiaben at Ling Qi. Napakahirap patayin o hindi patayin. Hindi mahalaga, ngunit ang Northwestern Wolf ay dapat mamatay, kaya ang mga tao sa langit at ang mga dragon ay maaaring umalis, ngunit ang Northwestern Wolf ay hindi dapat. Sa labanan sa ilalim ng kalangitan sa gabi, namatay ang mga pinuno ng lahat ng partido, at pagkatapos nilang umalis, ang hukbo ay natalo na. Sa labanang ito ngayong gabi, lahat ng puwersa sa Hilaga at ang mga master sa Hilagang Kanluran ay napatay. Siyempre, ang mga tao sa langit at ang mga dragon, ang dalawang tao ay wala sa listahang ito. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ang madugong eksena ay nakakasuka. Ang mga bangkay ay inilibing sa ibang mga lugar. Mula noong sinaunang panahon, ang tagumpay ng hindi mabilang na mga emperador ay naipon ng dugo at mga bangkay. Ganoon din sa ilalim ng lupa. Sa sandaling ito, sina Yehan at ang iba pa ay naglakad patungo sa Northwest Wolf na naging kulay abo na. Alam niyang ang labanan ngayong gabi ay magiging katapusan ng kanyang buhay. Kahit na ayaw pa rin niya, wala siyang kakayahang baguhin ito. Pagkatapos ng lahat ng ito, hindi mapatay si Yehan ngayong gabi, kaya ano pa ang magagawa niya? Tumingin si Yehan sa Northwest Wolf, at nang uuyam na ngumiti, alam mo, kaya kitang patayin nang pumasok ako sa Northwest, ngunit pinanatili kita hanggang ngayon, alam mo ba ang kahulugan sa likod nito? Talagang may puso ka, at ginamit mo pa nga ako bilang pin upang iset up ang larong ito, na nag-akit sa 3 pangunahing puwersa sa Hilaga upang tumalon sa malaking lambat na iyong hinabi. Ngayon na sarado mo na ang lambat, naging pinakamalaking nagwagi ka sa paligsahang ito. Yehan, talagang masama ang iyong mga iniisip.
Tumingin ang Northwest Wolf kay Yehan na may galit at ang galit sa kanyang mga mata ay parang gusto niyang putulin si Yehan sa mga piraso. Dahil kay Yehan, namatay ang lahat ng mga tao sa ilalim ng kanyang kamay, at nawala niya ang hilagang kanluran, at dahil kay Yehan, kailangan niyang humingi ng tulong kay Nolan Mietian, at naging isang aso sa tabi ni Nolan Mietian, na nagpatawa sa lahat sa mundo sa kanya ang Panginoon ng Northwest, ang lahat ng ito ay dahil kay Yehan. Northwestern Wolf, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Kung hindi ako masama, paano ako mabubuhay? Ngumiti si Yehan at sinabi, para sa pagtulong mo sa akin ng sobra, pagkatapos mong mamatay, hahanapin kita ng isang kayamanan ng lupa ng Geomantic Oman, at hindi kita gagawing multo. Pagkatapos noon, lumingon si Yehan. Sa oras na ito, si Qiu Tiangang, na nagngangalit na, ay lumapit at binasag ang takip ng langit ng Northwest Wolf gamit ang kanyang palad. Hanggang sa kamatayan niya, ang Northwest Wolf ay hindi man lang sumigaw, ganoon lang nang mahulog sa lupa, ang Panginoon ng Northwest ay nahulog din. Ang kamatayan ng Northwest Wolf ay nagpapahiwatig din na ang Panginoon ng ilalim ng lupa sa Northwest ay nagpalit ng apelyido, at si Qiu Tiangang ay kailangang maghiganti, at maaari rin niyang ipaliwanag sa iba pang apat na Northwest Tiger sa ilalim ng Nine Springs. Sa iisang eksena, ang mga taong pumasok sa hilagang kanluran ay namatay sa labanan isa-isa. Maliban sa dalawang maswerteng tao, sina Tianzhong at Long Chong, apat sa mga matagal ng sikat na general sa hilaga ay namatay sa hilagang kanluran. Lahat ng piling tropa ay napatay din, at mas mahalaga, ang Panginoon na Northwest Wolf ay nahulog din. Magdamag, ang pangyayari sa hilagang kanluran ay kumalat ng ligaw sa hilaga at timog ng China. Ang mga nakakaalam nito ay lahat ay nagulat sa pagkabigla. Tulong ng lahat ng partido sa hilagang kanluran at nagmobilize ang mga piling eksperto. Ito ay isang mahirap na pagsubok para kay Yehan sa hilagang kanluran. Hindi pa rin alam kung makakaligtas si Yehan sa ganitong uri ng alyansa batay sa lakas ni Yehan sa hilagang kanluran. Ngunit sa huli, lahat ng nakapanood sa hilagang kanluran ay nagulat na hindi lamang nakaligtas si Yehan, kundi iniwan din niya ang lahat ng mga masters na pumasok sa hilagang kanluran sa lupaing hilagang kanluran. Ang ganitong uri ng record ay hindi pa nakakamit sa pagtingin sa ilalim ng lupa ng China. Si Qiu Tiangang pala ang nakatagong laro ng chess ni Yehan. Ang mga iniisip ni Yehan ay talagang nakakatakot. Bilang kanyang kaaway, ang lalaking ito ay magiging isang bangungot. Higit pa rito, batay sa kapangyarihan ni Yehan na nakalantad sa labanang ito sa Northwest, kaya niyang patayin ang Northwest Wolves at maangkin ang Northwest nang pumasok siya sa Northwest. Ang pangmatagalang pangingisda para sa malalaking isda ay sa wakas nagdulot ng malaking suntok sa tatlong iba pang pangunahing puwersa sa hilagang mundo. Kung ang ganitong uri ng pakana at estratehiya ay ilalagay sa sinaunang panahon, natatakot akong maihahambing ito sa mga matatalinong tao na naging sikat sa libu-libong taon sa sinaunang panahon. Ang pangalan ni Yehan ay talagang karapat-dapat. Sa unang pagkakataon na siya ay pumunta sa hilaga, nagawa niyang makakuha ng matatag na paninindigan sa hilagang kanluran gamit ang iisang galaw. Pagkatapos, ang kasalukuyang drama ng pagkalito sa katotohanan at pagdulot ng malaking suntok sa mga puwersa sa hilaga. Strike! Ang prosesong ito, bagaman madugong, ay napakasaya rin. Hehe, Nan Yehan at Bei Nalan, dahil ang dalawang ito ay lumitaw ng sunod-sunod, ang buong China ay naging mas masigla. Sa lupain ng hilaga at timog, lahat ay nag-uusap tungkol sa labanan sa hilagang kanluran ngayon. Ngayon, lahat ng mga taong tumulong sa hilagang kanluran ay namatay sa labanan, at ang Northwest Wolf, ang Panginoon ng lupaing hilagang kanluran, ay namatay din. Ngayon, opisyal nang magiging lupa ng hilagang kanluran si Yehan ng hari. Sa hilagang silangan, isang ulap ang tila tumatakip sa lupa na nagpapakalat sa hangin ng isang napakasindek at mapang-api na kapaligiran, dahil si Bei Qiufeng, ang sikat na general sa hilagang silangan, ay namatay sa hilagang kanluran, at lahat ng tao sa ilalim ng lupa ng hilagang silangan ay napakagalit. Ang Siberian Tiger ay natural na labis na nagalit. Anong matalino at mapanlikhang Yehan, anong Qiu Tiangang, lahat kayo ay napakabuti. Ang dalawang malalaking kamay ng Siberian Tiger ay mahigpit na magkakasama, at ang nakamamatay na intensyon sa kanyang mga mag-aaral ay sumabog ng labis, na makikita ng bahagya. Ang mahalagang esmeralda na bola ay durog na sa maliliit na piraso ng kanya. Sa ibaba, ang alipin ng multo na tahimik na nakatayo, ang kanyang mga mata sa ilalim ng maskara ay kalmado, namatay si Bei Qiufeng sa labanan, hindi niya alam kung matutuwa o magagalit. Hari ng Tigre, hindi pa ito ang oras upang magalit. Sa ngayon, ganap nang nasakop ni Yehan ang Northwest, at ang kanyang susunod na target ay ang ating Northeast. Dapat tayong maghanda ng buo ngayon.
Tinitingnan ng Northeast na may labis na galit na ekspresyon si Hu, ang alipin ng multo ay sa wakas ay nagpasyang magsalita. Hayaan mo lang siyang dumating, at dudurugin ko ang bawat buto sa kanyang buong katawan ng paunti-unti, at ipababayad ko sa kanya ang pinakamabigat na presyo. Master, ang ganitong uri ng suntok ay napakabigat para sa kanya, at hindi niya alam kung gaano karaming pagsisikap ang kakailanganin upang muling sanayin ang ganitong grupo ng mga tao. Nang nagngangalit at mabangis ang Siberian Tiger, ang Beiming Longbow sa North China ay mas nagdadalamati. Siyempre, nagalit din siya, namatay si Xiao Jianli. Iyon ang pinakamatalino at pinakamalakas na ampon sa kanyang 13 ampon. Halos itinuring siyang sariling anak ni Beiming Longbow, at plano niyang ibigay ang kanyang posisyon kay Xiao Jianli sa hinaharap, ngunit ngayon, ito ang lahat ay imposible. Kabanata 788. Yehan, kung papatayin mo ang aking anak, ipababayad ko sa iyo ng dugo. Yanjing City, sa loob ng compound ng pamilya yan. Nakinig si Oldman yan sa detalyadong pagkukwento ni Keyang tungkol sa nangyari sa Hilagang Kanluran, ang kanyang matandang mukha ay puno ng mga ngiti, at ang mga aksyon ni Yehan sa Hilagang Kanluran ay nagpagulat din sa kanya, isang matandang Zorro. Ang tatlong pangunahing puwersa sa Hilaga ay hindi nakita ng malinaw ang panganib sa loob, at tumalon sa bitag na ito ng isa-isa, ang mga gamo-gamo ay sumugod sa apoy, at pinatay ang kanilang sarili. Ngumiti si Keyang kay Oldman yan, matanda, tinawag ka ng ibang matatanda sa Yanjing City na isang matandang Zorro, ngunit ngayon parang tatawagan nilang isang maliit na Zorro si Young Master Son. Hindi ko mapigil ang pumalakpak. Hehe, ang maliit na Zorro ay isang maliit na Zorro lamang. Kung ganoon, tatanggapin ko ang kanilang mga papuri sa aking apo. Ngumisi si Oldman yan at sinabi, talagang kahanga-hanga ang dula ng maliit na lalaking ito sa Northwest. Upang patayin sina Nolan Mietian at ang iba pa sa Northeast China, North China, at Yanjing City, ang ganitong uri ng paraan at kakayahan, sa mga natitirang junior sa China, sino ang makakagawa nito? Ang aking apo lamang na si Yan Changkyong. Panipi. Nang marinig ito, sinabi ni Keyang na may ngiti, sa mga tuntunin ng puwersa, si Young Master Son ay hindi mas mababa kaysa sa anumang nangungunang henyo sa mundo ngayon, at sa mga tuntunin ng karunungan, hindi gaanong tao ang makakahigitin sa kanya. Si Young Master Son ay nakatapak na sa Hilagang Kanluran, ang kanyang susunod na hakbang ay tila pupunta sa Hilagang Silangan upang hawakan ang tigreng iyon. Ang tigre sa Northeast ay mas malakas sa espiritu at puwersa kaysa sa lobo sa Northwest, ngunit sa pagharap sa aking apo, maging siya ay isang tigre o isang pusa, masyadong maaga pa upang magbigay ng conclusion. Manood lang tayo at tingnan kung paano ito hahawakan ng aking apo. Ang mga bayani ng Hilaga ay tatapakan niya isa-isa, at mamamahala sa mundo. Sa Hall of Reincarnation, walang imak na tumingin si Nolan Mietian sa mga bumalik na sina Tianzhong at Longchong. Maliban kina Tianzhong at Longchong na dinala pabalik ni Chu Xuanji, ang mga taong ipinadala niya sa Hilagang Kanluran ay lahat ay patay na. Hindi gaanong nasaktan si Nolan Mietian nang mamatay ang ilang tao. Kung gusto niya ng isang tao, ang pamilya Nolan ay walang anumang mga masters. Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang hininga na ito dahil parang sinampal siya ni Yehan. Hindi niya kailanman matatanggap ang taong tinapakan sa ilalim ng kanyang mga paa noon, ngunit ngayon, si Yehan ay gumawa na ng ganoong paggalaw, at ang pagpatay sa kanya ay katumbas ng pagsampal sa kanya sa mukha. Sabi mo, paano kita dapat parusahan? Sinabi ni Nolan Mietian sa isang napakasama na boses na nakatingin sa mga nakatayong mga celestial at dragon. Kung hindi dahil sa maingat na si Zhug Prajna na humiram sa kanya kay Chu Xuanji, natatakot akong mahuhulog na sina Tianzhong at Longchong sa Hilagang Kanluran ngayon. Nang marinig ito, nagulat ang mga ekspresyon ng 8 master sa paligid, at lahat sila ay lumuhad sa isang tuhod at sabay-sabay na sinabi, Pangulo, mangyaring kumalma. Tahimik ang galit. Paano mo ako gustong patahimikin ang galit? Ang malamig na tingin ay dumaan sa mga masters ng Bobo People. Ang tingin ay nagparamdam sa mga masters ng Bobo People na parang may karayom na nakatusok sa kanila. Pangulo, ang dalawa sa amin ay handang tanggapin ang parusa. Lumuhad din sina Tianzhong at Longchong sa isang tuhod, sa pagkakataong ito ay nabigo sila, wala silang masasabi. Okay, ang aking grupo ng mga bayani ay palaging nagbibigay gantimpala at nagpaparusa. Huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit sa pagkakataong ito. Ang tingin ni Nolan Mietian ay nakatuon kina Tianzhong at Longchong. Nang magsalita siya, si Zhug Prajna, na tahimik sa lahat ng oras, ay bumuantong hininga at sinabi, Nolan, kalimutan muna, ang kabigwang ito ay hindi kasalanan nila, kasalanan ko, kahit na naramdaman ko na may mali kay Qiu Tiangang, at nagtapon din ako ng isang bagay. Ang pain?
Ngunit kahit na ano, hindi ko maiwasan ang sitwasyon ng pagtatapon ng aking sarili sa lambat. Sa pagkakataong ito, natalo ako, kahit na natalo lang ako sandali, ngunit natalo ako, palagi akong natalo. Komplikadong mga mata ang sumilay sa magagandang mata ni Zug Prajna. Pagkatalo, ito ang pangalawang pagkakataon na natalo siya kay Yehan. Natatandaan pa rin niya ang sinabi niya sa lalaking iyon noon, at ngayon ay natalo na naman siya. Panahon na ba upang tuparin ang orihinal na pangako? Sa tahimik na paligsahang ito, nakumbinsi si Zug Banroo na natalo siya. Orihinal na, gusto ni Zug Banroo na gamitin ang Northwest Wolf upang mapabagsak si Yehan ng isang beses at ibalik ang isang pag-ikot. Ito ang dahilan kung bakit iginiit ni Zog Banroo na gawing sumuko ang Northwest Wolf kay Nolan Miitian ang mga sumusunod na dahilan, ngunit ang plano ay namatay kaagad pagkatapos itong ipatupad. Miss, ang dalawa sa amin ay may kasalanan din. Kung nagpumilit kami ng 10 segundo, maipapakita si Yehan. Dahil sa sobrang pagmamadali natin, nahulog tayo sa bitag ni Yehan. Ibinaba ni Twoko ang kanyang ulo at sinabi, "Huwag ka nang magsalita pa dahil nagawa ko na ang 10 minuto na ibinigay ko sa iyo, hindi ka nagkamali, minamaliit ko ang pagtitiis ni Yehan." Umiling si Zug Banroo, tumingin siya kay Nolan Miitian at sinabi, "Nolan Miitian Lan, ang mga patakaran ay hindi dapat magulo, magsalita ka." Nang marinig ito, walang ekspresyon si Nolan Miitian at nanahimik ng ilang sandali, pagkatapos ay sinabi niya, "Sige, Prajna, pumunta ka sa Discipline Hall upang tanggapin ang parusa sa iyong sarili. Ang mga patakaran ng Heroes Association ay hindi maaaring magulo, at hindi ka rin nagbubukod." "Naiintindihan ko." Magaan ang umiti si Zug Banroo, at pagkatapos ay lumabas siya sa Hall of Reincarnation. Nakikita ito, isang komplikadong tingin ang sumilay sa mga mata ng mga Diyos at Dragon. Kahit na nagkamali si Zog Banroo, bilang mga tagapatupad, may pananagutan din sila, ng sa lupaing hilagang kanluran, sa sandaling mamatay ang Northwest Wolf, ang lupaing ito ay pag-aari na ngayon ni Yehan. Ang 5 lalawigan sa Northwest ay nasa ilalim ng ganap na kontrol ni Kiyo Tiangang at muling isinama. Kahit na ang ilalim ng lupa sa Northwest ay labis na mapanghusga, kailangan nilang sumunod sa agos. Ang pagkakaroon ni Tiangang ay nagparamdam sa mga taong ito na hindi gaanong may opinyon. Matapos ang bagay sa hilagang kanluran, ipinagkatiwala ni Yehan ang natitirang mga bagay kina Zhao Hengtian at ang iba pa at kay Kiyo Tiangang, at nagmaneho ng isang kotse patungo sa Ningxia sa hilagang kanluran ng mag-isa, kung saan may taong kailangan niyang makilala. Habang papunta sa Ningxia, hindi inaasahan na nakatanggap si Yehan ng tawag mula sa Yanjing. "Bakit, hindi mo ba tatanggapin ang pagkatalo?" Matapos sagutin ni Yehan ang telepono, narinig niya ang tahimik na boses sa telepono, at mahinang ngumiti siya. Pinili ni Zug Banroo na hindi magsalita pagkatapos niyang makontak siya. Maaaring ba na gusto ng babaeng ito na sirain ang kanyang pangako? Aminin mo, bakit hindi mo tatanggapin ito, ngunit lalaki, dahil sa iyo, naparusahan si Banroo. Ang boses ni Zug Banroo ay tila mahina sa kabilang panig ng telepono. Kahit na sa pamamagitan ng telepono, naramdaman ni Yehan na mahina ang kanyang boses, hindi lang ito nagpapanggap. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Yehan, at sinabi, "Parang kaya talagang umatake si Nolan Miitian, kumusta, malubha ba ang sugat?" "Masakit, natatakot akong hindi na magagamit ang aking mga binti." Pinilit ni Zug Banroo na tumawa ng malakas. "Tumawa ka pa rin, parang hindi mo iniisip na sapat na ang sugat." Wala nang masabi si Yehan, at nagpatuloy, "Pero talagang nakakalason ka, kung hindi ako naghanda ng maaga, natatakot akong mapapatay ako sa pagkakataong ito. Ikaw ay ganap na nascrew hanggang kamatayan. Kaya, ikaw na lalaki ay nagbabantay na sa akin nang pumunta ka sa hilaga." Matapos marinig ito ni Zug Banroo, nagulat siya at sa parehong oras ay medyo walang masabi. Talagang malas para sa kanya na makilala ang ganitong kalaban. Kabanata 789. Ngumiti si Yehan at sinabi, "Kung hindi ako mag-iingat sa mga babae ng pamilya Zog, hindi ko alam kung paano sila namatay." Bago pumunta sa hilaga, talagang nag-iingat si Yehan laban kay Zog Prajna. Wala siyang dahilan para hindi mag-iingat sa napakatalinong babaeng ito. Hindi natatakot si Yehan sa lahat ng mga Panginoon sa hilagang ilalim ng lupa. Sa mga tuntunin ng puwersa, kumpiyansa siya na kaya niya makakapigil siya sa mga taong ito, ngunit talagang natatakot siya sa babaeng ito na si Zog Prajna. Sa maraming kaso, ang katalinuhan ay isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa nakakatakot na puwersa. Ang puntong ito ay madalas nang nakikita sa kasaysayan. Halimbawa, ang mga ninuno ni Zog Prajna ay humiram ng silangan na hangin, sinunog ang mga magkakasunod na bangka, at pinatay ang 800,000 tropa ni Cao Cao.
Mula sa puntong ito, makikita natin ang kakilabutan ng katalinuhan ng tao. Sa makatuwid, nang pumunta sa Hilaga upang salakayin ang Hilagang Kanluran, patuloy na itinatago ni Yehan ang kanyang kapangyarihan, na nagpapalito kay Zugbanroo tungkol sa katotohanan. Siyempre, sa wakas ay nalaman ng matalinong si Zugbanroo ang pahiwatig, ngunit hindi pa siya sigurado. Ang pinakamahalagang bagay ay natalo si Zugbanroo kay Yehan sa kompetisyon ng pasensya. Kung nagbigay siya ng 15 minuto o kaunti pa sa mga Diyos at Dragon, hindi siya sana nabigo. Alam ko lang na maaawa ka sa mga babae, ngunit hindi ko inaasahan na mag-iingat ka sa akin. Sa pagkakataong ito, talagang natalo ako sa iyo. Bamantong hininga si Zugbanroo. Lian Xiangxiyo, ang babaeng iyon ay para lang sa akin. Sinabi ni Yehan, sa totoo lang, sa pagkakataong ito ay nagkompetensya tayo, halos nanalo rin ako, at natalo ako sa iyo ng kaunti lang sa oras. Kung ang taong itinatago mo sa dilim ay hindi kailanman lumitaw, sa pagkakataong ito ay pantay tayo, ngunit sa kasamaang palad, hindi ka pa rin nakatiis sa huli. Nakakaawa, medyo kulang lang. May bakas ng sakit sa boses ni Zugbanroo, marahil dahil sa hila ng sugat, na nagparamdam sa kanyang boses na parang isang iniisip na nagpaparamdam sa mga tao na gustong kawan siya. Sinabi ni Yehan, babae, huwag kang gumalaw kapag nasugatan ka, maliban kung gusto mong mas masaktan. Nag-aalala ako na magkakaroon ng mga peklat. Sa palagay mo ano ang dapat kong gawin? Tumingin si Zugbanroo sa kanyang payat na jade fit at sinabi kay Yehan ng may paglalamang. Tumapak siya sa tuktok ng tambak ng mga sirang baso, tumutulo ang dugo. Kahit na ang sirang baso sa talampakan ng kanyang mga paa ay naalis na, hindi maiiwasan na mag-iwan ng mga peklat. Ngumiti si Yehan at sinabi, maliit na problema, huwag kalimutan na ako ay isang himalang doktor. Kapag pumunta ako sa Yanjing City, pangako kong tutulungan kitang gumaling. Gayunpaman, dapat mo bang tuparin ang iyong orihinal na pangako ngayon? Pangako, pasensya na, nakalimutan kong gamitin ng husto ang aking utak upang harapin ka kamakailan, bakit hindi mo sabihin sa akin? Bahagyang ngumiti si Zugbanroo. Nang marinig ito, palihim na hinamak ni Yehan na ang babaeng ito ay gagawa ng masama, at agad niyang sinabi na may masamang ngiti. Sige, naaalala kong may nagsabi na kung matalo siya ulit, handa siyang maging isang pampainit ng kama para sa akin, at nangyayari lang na medyo malamig ngayon, hindi mainit ang matulog ng mag-isa sa gabi, bakit hindi ka, babaeng pampainit ng kama, pumunta sa Hilagang Kanluran upang samahan ako ngayon? Maganda ang iniisip mo. Sa kabilang panig ng telepono, inikat ni Zugbanroo ang kanyang mga mata at sinabi, lalaki, bagaman ako, si Zugbanroo, ay hindi isang sikat na kagandahan sa Yanjing tulad ng iyong ina, hindi ako isang babaeng walang gustong mag-asawa. Habulin mo ako. Ang mga tao ay maaaring pumila sa Tiananmen Square mula rito, at gusto mo lang akong lokohin ng ganyan, maganda ang ideya mo. Sabi ko, masyadong mapagmataas ka ba? Parang hindi ko sinabi na gusto kitang habulin. Ngumisi si Yehan sa telepono. Nang marinig ito, si Zugbanroo sa kabilang panig ng telepono ay tumahimik ng ilang segundo, at pagkatapos ay nagsabi ng isang salita sa isang malamig na boses, umalis ka. Nakinig si Yehan sa bulag na boses na nagmumula sa telepono, ngumiti siya at itinapon ang telepono sa co-pilot, babae. Ang IQ ay mabuti, ngunit ang EQ, kaya kitang patayin ng kapatid. Noong hapon ng araw na iyon, dumating si Yehan sa nang siya sa Hilagang Kanluran. Nang pumunta siya rito, pumunta si Yehan upang makita si Suyukan. Sa panahong ito, nakikipagnegosasyon si Suyukan ng isang proyekto sa Hilagang Kanluran. Hindi pa siya umalis sa Hilagang Kanluran. Sa telepono, nagtakda na sila ng oras at lugar upang magkita. Yinchuan City, sa isang tiyak na malaking hotel, sa sandaling ito, si Yehan na lumitaw na rito ay dinala ng isang waiter at naglakad patungo sa isang mesa. Doon, nakita na ni Yehan ang isang babaeng may kagandahan pa rin na naghihintay para sa kanya. Well, ang Suyukan ngayon ay nakasuot ng napakatalino, at ang kanyang buhok ay nakapusod din. Kahit na siya ay 40 taong gulang, mukhang nasa unang bahagi lang siya ng kanyang 30. Tinitingnan si Yehan na umupo sa tapat niya, tumingin si Suyukan sa mamahaling relo sa kanyang kamay at sinabi, alam mo ba, kalahating oras kang huli sa napagkasundo ang oras. Pasensya na, medyo traffic jam sa daan papunta rito. Totoo ang sinabi ni Yehan, tumingin siya kay Suyukan at ngumiti, napakaganda ng pananamit ni Tita Su ngayon, hindi nakakapagtaka na nakakita ako ng ilang lalaki sa paligid dito na madalas na tumitingin dito, tumitingin ang kagandahan ni Tita Lei Su ay pareho pa rin ng dati. Nang marinig ito, sinamon ng tingin ni Suyukan si Yehan, ngunit halata siyang natuwa sa papuri ni Yehan, at sinabi,
tumigil ka sa pagpapatawa, ngunit ang iyong pagkatao upang mapasaya ang mga babae ay eksaktong kapareho ng iyong ama. Ganyan hinabol ni Jake Wangren ang kanyang numero 1 kagandahan. Magkaiba ako sa kanya dahil hindi siya kasing gwapo ko. Walang imek na nagkibit-balikat si Yehan at ngumiti. Hindi lang siya kasing gwapo mo, mas hindi rin siya mapaglaro kaysa sa iyo, bata. Muli siyang sinama ng tingin ni Suyukan, at sinabi, bata, kung hindi dahil sa iyo para kay Ling Zhao, hindi mo rin siya gugustuhing makita ngayon. Ako, kahit na makita kita, sasampalin kita, huwag mong isipin na hindi ko alam kung sino ang nasa paligid mo ngayon, mas masama ka kaysa kay Jake Wangren sa pagtrato sa mga babae ng taos puso. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, Tita Su, pasensya na, sa tingin ko hindi ko kayang mahalin ang isang babae ng buong puso, ngunit taos puso ako sa kanila, at totoo rin ito kay Ling Zhao. Para sa kanila, handa akong ipagsapalaran ang aking buhay anumang bagay, ang aking pag-ibig ay hindi tiyak, ngunit balanse ako para sa bawat babae sa paligid ko. Ikaw na bata, anong uri ng kalokohan na teorya ito? Nagalit si Suyukan, at pagkatapos na sinaman ng tingin si Yehan, bumantong hininga siya at sinabi, ito ay kapalaran, ang batang babaeng iyon na si Ling Zhao ay matigas ang ulo, pinili ka niya, wala nang magagawa ang mga magulang namin ngayon. Sinabi ni Yehan, ang pinakamasamang bagay na maaaring nagawa ni Ling Zhao sa kanyang buhay ay ang pagpili sa akin, ngunit ginawa rin niya ang pinakamagandang bagay, na ang pagpili sa akin. May pagkakaiba ba? Halos nagulat si Suyukan sa mga sinabi ni Yehan. Walang pagkakaiba, kaya, Tita Su, dapat mong igalang ang sariling pagpili ni Ling Zhao, at huwag siyang pilitin na gawin ang isang bagay na ayaw niya, lalo na ang pakasal sa isang taong hindi niya mahal. Tumingin si Yehan sundin si Suyukan at sinabi ng paisa-isa. Nang marinig ang mga sinabi ni Yehan, sinabi ni Suyukan, marahil bago ito, pipilitin ng matanda si Ling Zhao para sa kapakanan ng pamilya, ngunit ngayon, Yehan, walang sinuman sa buong pamilya yan ang pumipilit kay Ling Zhao. Natanggap ko lang ang balita kahapon. Ling Zhao pumayag na siyang pakasalan si Naren Mietian, kaya pumayag akong makipagkita sa iyo ngayon. Ano? Kabanata 770. Nang marinig ang mga sinabi ni Suyukan, tumayo si Yehan Teng mula sa kanyang upuan, at may malamig na hininga na lumabas mula sa kanyang malalim na mga mata. Pumayag si Yan Ling Zhao na pakasalan si Naren Mietian, paano nangyari ito? Yehan, kumalma ka. Nakikita ang mga mata sa paligid niya na nakatuon na, pinapatahan ni Suyukan, umupo ka muna, alam kong may malalim kang pagmamahal kay Ling Zhao. Mula sa aking puso, kahit na hindi ko gusto ang iyong masigasig, ngunit ikaw ay mas responsable kaysa sa anumang lalaki. Umupo si Yehan, at sinabi niya sa isang malalim na boses, Tita Su, hindi kailanman papayag si Ling Zhao na pakasalan si Naren Mietian sa sarili niya, ano ang nangyayari dito? Yehan, talagang mali ang hula mo sa pagkakataong ito. Umiling si Suyukan at sinabi, natuklasan ko lang ang bagay na ito kahapon, at si Ling Zhao ang nag-udyok na hanapin ang matanda upang sabihin ito. Ang mga tao ay pumipilit sa kanya, at ang matanda na matagal nang gustong ayusin ang petsa ng kasal ay malamang na pag-usapan ang bagay na ito sa pamilya Nolan sa lalong madaling panahon, sa sandaling maayos na ang petsa ng kasal, Yehan, wala ka nang magagawa kundi ang bumitaw. Bumitaw. Tumingin si Yehan kay Suyukan at sinabi na may pang-ooyam, Tita Su, nagsikap ako ng husto sa loob ng napakatagal na panahon na isang araw ay makakapasok ako sa Yanjing City, tatapakan ko si Naren Mietian, at kukunin ko pabalik si Ling Zhao. Ngayon ay pumunta na ako sa Hilaga upang manalo, iniwan ko ang Hilagang Kanluran, at hindi na malayo ang Yanjing City, pinapabitaw mo ako ngayon, sa tingin mo ba posible ito? Huminga ng malalim si Suyukan at sinabi, Yehan, sinabi mo rin na dapat mong igalang ang sariling pagpili ni Ling Zhao, ngunit ngayon na nagawa na ni Ling Zhao ang kanyang sariling pagpili, gusto mo rin bang igalang ito? Igalang ko ang anumang desisyon na gagawin ni Ling Zhao, ngunit ang bagay na ito ay isang exception. Matatag na sinabi ni Yehan, walang lugar para sa pagmamaniobra. Bakit ka ganyan kitigas ang ulo, bata? Sinama ng tingin ni Suyukan si Yehan, at sinabi, orihinal na, gusto kong makipagkita sa iyo ngayon at ipaliwanag ito ng malinaw sa iyo upang maalis mo ang iyong mga iniisip tungkol kay Ling Zhao, ngunit ngayon parang hindi mo na mahayla pabalik ang 10 baka. Siya, si Yan Ling Zhao, ay aking babae, at nagsama na tayo ng higaan. Prangka na sinabi ni Yehan, huwag mo akong pilitin na bumitaw, Tita Su, hindi mo kaya, hindi karapat-dapat si Naren Mietian, kahit na siya ay si Yan Ling Zhao hindi rin. Ikaw na bastardo. Sinama ng tingin ni Suyukan si Yehan, at hindi niya alam kung paano sasagutin ang mga sinabi ni Yehan.
Huminga ng malalim si Yehan, tumingin kay Su Yukan at sinabi, Tita Su, gusto ko lang itanong, sa aking kasalukuyang mga tagumpay, karapat-dapat ba ako kay Ling Jiao? Karapat-dapat, tumanggaw si Su Yukan. Sa ngayon, si Yehan ay ang Panginoon na ng ilalim ng lupa sa timog at nakakuha na rin ng isang lugar sa Hilaga. Sa hinaharap, maaari niyang pamahalaan ang Hilaga at timog na ilalim ng lupa. Bukod dito, si Yehan ay may nakakatakot na pagkakakilanlan sa likuran niya, ang apo ng pamilya Ji, ang unang pamilya sa China, at ang apo ng matandang lalaki na Yan Jingcheng. Ang mga pagkakakilanlang ito ay sapat na upang tumugma sa kanyang anak na babae. Gayunpaman, ang tanging disbentaha ay masyadong maraming babae sa paligid ni Yehan. Sige, dahil ganoon, gusto kong wakasan ng pamilya Yan at ng pamilya Nolan ang kanilang pakikipag-ugnayan. Gusto kong malaman kung maaaring sumang-ayon ang pamilya Yan. Tumingin si Yehan kay Su Yukan at nagtanong. Nang marinig ito, nagulat ang mukha ni Su Yukan, at sinabi niya, nababaliw ka, paano nangyari ito, paano ang kontrata sa kasal na itinatag na matagal na ang nakalipas ay isang biro, at maaari itong wakasan kung sasabihin na ito ay wawakasan. Hindi kailanman papayag ang matanda. Kung ang kasal ay maglakas loob na magsimula, maaari ko lang kunin si Ling Jiao pabalik mula sa kasal. Malamig na kumislap ang mga mata ni Yehan. Talagang nababaliw kayo. Kung gusto ninyong pumunta sa Yanjing City upang kumuha ng mga tao, huwag ninyong sabihin na hindi sasang-ayon si Nolan Mietian, hindi sasang-ayon ang pamilya Nolan, hindi sasang-ayon ang matanda, hindi sasang-ayon ang aking pamilya, ikaw hindi makatwiran, talagang maglakas loob ka bang magnakaw ng mga babaeng sibilyan sa katanghalian. Kahit na ang iyong ama na si Jake Wangren ay lumabas, hindi gaanong magbabago ang sitwasyon, at lalo lang itong lalala, makinig kay Tita Su, sumuko. Sumuko, maliban kung sumikat ang araw mula sa kanluran. Huminga ng malalim si Yehan at sinabi, Tita Su, kahit na may pumihil sa akin sa gusto kong gawin, hindi ako susuko. Kung ang pamilya Nolan at ang pamilya Yan ay maglakas loob na magdaos ng kasal, tiyak na papasok ako sa Yan Beijing, kahit na magkagulo ako sa buong Yanjing City, hindi ako mag-aatubili. Kalimutan mo na, hindi na kita papayuhan. Hinimas ni Su Yukan ang kanyang noo. Alam niyang si Yehan ay isang matigas ang ulo na asno at hindi na mahayla pabalik. Siyempre, nakita na ni Su Yukan ang pagkatao ni Yehan nang siya ay nasa Shanghai City. Noong panahong iyon, si Yehan ay mahina pa rin, ngunit naglakas loob pa rin siyang year-okan ang matapang na mga salita ni Nolan Mietian, ngunit ngayon na may pakpak na si Yehan, naglakas loob siyang maging walang pakundangan. Paano ba nanganak si Yan Qing mo, na palaging matalino, ng isang anak na kasing tigas ng ulo mo? Umiling si Su Yukan at sinabi, kalimutan mo na, huwag na nating pag-usapan ito. Gayunpaman, kailangan mong pag-isipan ng mabuti si Ling Jiao, alam ni Tita Su may malalim kang pagmamahal kay Ling Jiao, at ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti. Natapos ko na ang aking mga gawain dito, at magmamadali akong bumalik sa Yanjing City bukas. Matagal na kayong hindi nagkikita ni Ling Jiao. Kung mayroon kang sasabihin, ipaalam mo sa akin. Para sa kanya. Parang sa tingin ni Tita Su na wala kaming pagkakataong magkita ni Ling Jiao, tama ba? Mahinang ngumiti si Yehan. Sinabi ni Su Yukan, sa madaling salita, napakaliit ng pagkakataon. Alam kong ikaw ay isang matapang at matalinong tao, ngunit kung talagang gagawin mo ito, maaaring hindi ka magtagumpay. Pulalakasan lamang nito ang mga sama ng loob sa pagitan ng pamilya Ji at ng pamilya Nolan. Kung ang malalaking pamilya ay mag-aaway dahil sa iyo, marahil ay maalog ang political arena. Sinabi ni Yehan, tinitingnan ko lang ang resulta at hindi ko pinapansin ang mga kahihinatnan. Hanggat maganda ang resulta para sa akin, wala akong pakialam kung gaano kalubha ang mga kahihinatnan. Kung may problema, palaging may solusyon. Ngunit dahil sinabi ni Tita Su, mayroon akong isang pangungusap na kailangan kong iparating sa iyo. Tumanggaw si Su Yukan at sinabi, sige, sabihin mo, tutulungan kitang iparating ito. Sabihin mo kay Ling Jiao na hindi siya magiging pag-aari ng iba kundi ako, Yehan. Nang marinig ito, inikat ni Su Yukan ang kanyang mga mata. Hindi niya masabi ang ganoong mga salita sa kanyang anak na babae. Ang mga sinabi ni Yehan ay walang kabuluhan dahil hindi niya ito ipararating. Sakaling magkaroon ng ibang ideya ang kanyang anak na babae pagkatapos marinig ito, pagkatapos ay siya ang makasalanan ng pamilya Yan. Pagkatapos ng lahat, anong ina ang maghihikayat sa kanyang anak na babae na magsisi at pakasalan ang ibang lalaki? Pagkatapos maghapunan kasama si Su Yukan sa hotel, naghiwalay ang dalawa, ngunit ang narinig niya mula kay Su Yukan ngayon ay nagpalito ng kaunti sa puso ni Yehan. Si Yan Ling Jiao ay talagang pumayag na pakasalan si Nolan Mietian.
Hindi kailanman hahayaan ni Yehan na mangyari ito. Ang sinabi niya kay Suyukin kanina ay hindi lang mga salita. Kung talagang nangyari ito, tiyak na papasok ulit siya sa Yanjing City. Nakatayo sa labas ng pasukan ng hotel, ang mga iniisip ni Yehan ay hindi sinasadyang lumipad patungo sa Yanjing. Ano ang iniisip ng babaeng iyon sa Yanjing ngayon? Si Yan Lingzhou ba ay kusang loob na pakakasalan si Naoen Miitian? Hindi paniniwalaan ito ni Yehan. Ngunit habang iniisip ni Yehan ang mga bagay na ito, 4 o 5 napakagurang sports car ang nagmaneho patungo sa kanya sa isang mataas na bilis. Sa wakas, lahat ng mga sports car na ito ay huminto sa gate ng hotel. Ang ganitong uri ng labanan ay agad na nagpasigla sa kaguluhan ng mga taong nasa paligid. Tandaan na ang mga sports car na ito ay napakamahal, at mahirap para sa mga ordinaryong mayayamang bata na magkaroon nito, ngunit ang may-ari nito ay dapat na isang sikat na tao.